Yan yung ating nilinisan. Ganda niyan, bougainvillea. Yan guys, ito nga pala, nakita ko nga pala dito sa Mindanao. May isang bougainvillea na itinanim ay 2004 pa. Kaya kung susumahin natin, nasa 21 years old na to. Yan, nakita ko nga siya at nakita ko ang dami na rin mga dapo na dumapo sa kanya at lumaki na rin kasama niya. Ito, kung mapapansin nyo, nakikita na natin yung mga sanga ng mga bougainvillea na magandang gawing materyales sa paggawa ng bonsai. Ito. Yan. Hinugasan ko na rin nga pala to gawa ng, para gusto ko na kasi makita kung alin yung mga sanga na pwedeng gawing bonsai. At nung makita ko nga to, ayan, lumabas na. Meron pa yan sa gitna niya na may butas sa gitna. Yung isang sanga dyan. Sobrang tagal nito, yung mga sanga niya, lumaki na talaga. Yan, habang hinuhugasan ko siya, unti-unti nating nakikita yung mga materyales na pwedeng gamitin. At pinutulan ko na rin siya ng kaunting sanga. Kaso di ko pa siya nagawa ng paso na paglilipatan ng mga kakat ko sana ng mga materyales para sa bonsai. Kaya yan, pinutol ko muna yung ibang mga sanga-sanga dito, mga sa gitna, sa baba, at yung ibang mga nasa taas. Kaso di ko na siya pinutulan sa taas kasi di ko pa naman siya magagawa. Nag-cut din nga pala ako dito ng mga pwede natin gawin natin na example. Kumuha ko dyan mga nasa 3 piraso ata yung pinili ko na pwedeng gawing bonsai. And after ko makat yung napili ko, nilinis ko ng konti itong sinasabi ko may biak sa gitna kasi napakaganda nito pag ginawang bonsai. After ko nga palang malinisan ng konti dyan, hinugasan ko to ulit. Nilinisan ko muna bago ko siya inisprayan ng tubig. Yan, ini-spray ko na ng tubig kasi final ko na yan. Kasi di ko siya natapos kasi kakain na. Kaya ito lang guys, pakita ko na kung anong naging resulta nung pagkakaiba nung kanina na hindi pa siya nalilinisan at itong nalinisan na. Ito nga pala yung itsura niya. Guys, daming materyales niyan. Ilang taon kasi ito, tandaan ako masyado.